Magandang umaga mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang makabuluhang kwento. Ito ay isang kwento ng isang alimango na si Itong. Ngunit bago tayo dumako sa ating kwento, tayo muna ay tumayo, yumuko at manalangin. Heavenly Father, we come before you today to ask for your guidance and wisdom as we begin this class. We ask for your help in understanding the material and retaining the knowledge that my student will gain. We ask for your protection as we engage in discussions and activities. We trust in your provisions and love, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. So ngayon ay may mga nakahandang litrato sa aking likuran. Itong litratong mga ito ay inyong huhulaan base sa nakikita nyo sa picture o sa litrato. Ang mga salitang makuha nyo dito ay konektado sa ating tatalakaying kwento. So, simulan na natin. Ano ang nakikita nyo sa litratong ito? Magaling! Ito ay isang ibon or ito ay si Haring Ibon. Sa pangalawang litrato, ano naman ang nakikita ninyo? Tama! Ito ay isang kapibe. Dumako naman tayo sa pangatlong litrato. Ano ang nakikita na dito, mga bata? Magaling! Ang chicken ay tinutuka ang kanyang pagkain or tinuka. Dito sa picture na ito o sa litratong ito, ano ang inyong nakikita? Magaling! Si alimango ay matapang. Siya ay matapang na alimango. Sa pang-last na picture or panghuling litrato, ano ang nakikita niyo dito? Magaling ulit! Ito ay isang alimango masaya o masayang alimango. Magaling! Natapos na natin ang paghuhula sa mga litratong ito. Ngayon, may ipapakita ko sa inyong malaking litrato. Ano naman ang nakikita niyo sa litratong ito? Magaling! Ito ay isang alimango na nakatago sa isang kapibe. Kayo, naranasan niyo na bang magtago? Kung naranasan niyo ng magtago, bakit kaya kayo nagtatago? Maaari iyan. Ang isang tao ay nagtatago kung may kinakatakutan ito at ayaw nito makita siya. So, ngayon, bakit kaya nagtatago ang isang alimango sa isang kabibe? Halina't at aramin natin yan sa ating kwento. Ang ating kwento ngayon ay si Itong ang Bibong Talangka. Ito ay sinulat ni Ma'am Marites D. Antonio ng Central Luzon State University. Ready na ba kayo para alamin kung ano ang dito sa kwentong ito? Kung ganon, halina't at simulan na natin ang ating makabuluhang kwento. Lumapit na kayo dito, mga bata, at tayo nang makinig sa ating magandang kwento. Halina't simulan na natin. Tong 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 pakitong kitong, ito si Itong Talangka. Higit siyang maliit kesa sa alimango. Ngunit kahit maliit, siya ay matapang at bibo. Sa pangpang ng ilog, si Itong ang naglakbay. Kanino kaya siya maglalakbay? Halika na at alamin natin yan sa kwento. Siya ay maglalakbay kay Lisang Kulisap.
dahil siya ay dadalaw. Ngunit alam niyang mga talangkang umaalis ay di na nakakabalik. Dahil sa Haring Ibon na sa daan nag-aabang. Dahan-dahang umabang si Itong matapang. Sumiksik sa kabibing nakahambalang sa daan. Linga dito, linga doon, habang si Itong ay pumaparoon. Anya, ilang gapang na lang, ang pagod at hirap, mararating ko rin ang pupuntahan. Nagulat si Itong at namigla. Ang naunang talangka, marahas na pinuka. Katawan ni Itong nanigas at nabigla. At dahil si Itong ay nagpalatayo, ang Haring Ibon ay lumipad na palayo. Nag-abang ng talangka sa iba pang dako. Hindi nagtagal ay narating ni Itong ang lugar. Naroon si Lisa nag-aabang sa pangpang. Handa na ang inumin na para sa kanyang kaibigan. Ang matapang at bibong si Itong nagpakasayat, palundag-lundag pa sa tuwa. Ngayon, tapos na natin ang ating kwento. May isa akong tanong. Si Itong ay umalis, hindi ba? Siya ba ay nakarating sa kanyang pupuntahan o hindi? Magaling! Talaga naman at nakikinig kayo sa akin. Si Itong ay nakarating sa kanyang kaibigan o sa kanyang pupuntahan. Ito ay sa Pampang. Ngayon ay natapos na natin ang ating kwento at tapos na rin natin ang ating oras sa ating klase. Ngayon ay pwede na tayong umalis at maraming salamat sa inyo sa pakikinig ngayong araw. Hanggang sa muling pagbabasa at pagkwento sa inyo. Paalam!